Hello po! Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmland. Nandito po ako sa Pila, Laguna. So ito po ay Barangay Labuin po ng Pila, Laguna, kung saan kalapit bayan lang po ito ng Victoria at ng Santa Cruz, Laguna. So ito po ay update ko lang po. Na-vlog na po namin dati ito. Kaya lang po nagbago yung price ng owner. Ito po ay 5,000 plus square meters po na dalawang titulo. And libot na po ng bakod na pader. Hindi po ito liblib na lugar at napakalapit lang po nito sa National Highway ng Pila. Good for investment. Pwede din po itong gawing event place, resort, farm. And pwede din po itong gawing mini groceries, mga ganoon ka-farmland. Kasi yan pong katabi, gasoline station. And then yung area po dyan, meron din na po dyang event place. Ganda po kasi ng property. Busy road po yung front nito. And sa gilid naman po, may daan din po dyan. Ayan, papasok naman po dun sa mga kabahayan diyan. Nagbago po ng presyo yung owner. 5,000 pesos per square meter na po ang offer po ng owner. Negotiable po, makipag-usap lang po sa kanya about po sa tawaran. Ito mga ka-farmland ay madami pong tanim na durian. Yan, kung makikita nyo, ang tataas ng durian, matatanda na at napakadaming bunga. Yan, ito po ay nahaharvestan at naiibenta din po. Yung iba po nang lalaglag. Grabe po. Pagkalaki ay ingat lang po tayo kasi nahangin, baka malaglag yung bunga. Delikado po yan kasi ang durian po ay maraming tinik na tusok-tusok na sobrang tigas. Ayan, kagaya po nito. Yan siya nalaglag siya. So ilang puno po ito ng durian mga ka-farmland. Ito po ay madami. And yan, may mga tanim pa po na maliliit. So, ayan po, kung makikita nyo yung pader, ayan po yung boundaryhan. And dito naman po sa area na ito, ginagawa pong taniman ng caretaker ni Doktora. Flat po yung property. Ayan, pwede po namin itong i-offer dun sa mga client namin na mga senior citizen na naghahanap na ang gusto po ay malapit sa bayan. So malapit sa ospital, yun po yung very accessible po yung location. Yung pag po halimbawa, in case of emergency daw po ay madadala agad sila sa ospital o mabilis po yung biyahe. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung durian, ang laki. Kompleto na po ito, may linya po ng kuryente. May signal ang cellphone. May linya ng tubig. Malakas po ang data internet connection. Aside from durian po, meron po silang santol, guyabano, merong ilang puno ng nyog, may papaya, may santol, may mangga. Yun po yung mga nakatanim doon sa banda doon. So dito po, sa papasok dito sa looban, dito, halos lahat po ay durian.
And ayan nga po, nagpapatubo pa sila para nga naman yung space pa dito ay kanilang mataniman pa. Nagpapatubo sila ng mga seedling ng durian. Tayo po ay direct to owner dito mga ka-farmland. So, medyo mahigpit po si doktora. Hindi po pwedeng basta-basta pumasok o pumunta po dito for security nga din naman po. So mga ka-farmland, ito po ang total po yung fruiting na ganito kalalaking mga puno. Hindi pa po kasama yung ganyan ha. Is 35 puno po. Dadalahin ko kayo doon sa may pader. Yan. Mga ka-farmland, may nakita na po akong lansones, tsaka po rambutan. May mga bagong tanim na po na ibang prutas. Ayan po yung pader niya. Kung makikita nyo naman, ang taas-taas niya. Ito, ang alam ko po, ito ay kastanyas. May ganito kasi sa bahay. So, madami pa po silang itinanim na bago yung ganito kaliliit. Yan po naman dun sa tabi ng kalsada. Oh, no, may nadagdag po pala. Nag-start lang kasi ako dito magbilang. Dito lang. 39 puno ng durian kasi hindi pa po nakasama itong 4 na ito. Ayan. Tapos may 2 pong santol. Meron pong dalandan. Tapos may mangga, Indian mango. 3 puno. Ang alam ko ito po ay may lansones. Kasi last year nung pumunta kami may lansones ito. Ayan, may mulberry. Ayan na po yung main road dito. Palabas po yan ng 7-Eleven tsaka po highway. So ito po sa katabi, gasoline station po yan. Ayan. Ito, may bunga din po ang kanilang lansones. Estimated po more or less nasa 100 meters yung frontage niya sa road. Yan. Ayan. So ito po yung kanilang main gate. And may service gate po. So hanggang dun po, libot po ng bakod as in pader. Ito po yung bahay po ng caretaker. Si doktora wala pong ano dito. Wala pong bahay, wala pong bakasyonan. Yung pong caretaker po yung nagbabantay dito, yun po ang nakatira dito. Ayan. Ayan, ito po. May tao po doon, yan po.
para po sa privacy po nung nakatira dito. Pasensya na hindi ko po mapapasok. Kasalukuyan po silang nakain ngayon. Daming bunga ng avocado. Naulit ko po, 5,000 square meters. 5,000 pesos per square meter, negotiable. More or less po ito, may putal pa po ito mga ka-farmland. Ayan, so ito yung kabuuan niya mga ka-farmland. Ayan. Ako po ay lalabas para po maipakita ko naman sa inyo yung sa tabi ng main road. Ayan, so mga farmland, ito yung front ng property. Yan po yung palabas ng highway. So estimated po mga 300 meters to 350 po from doon sa highway papunta dito sa property. Ayan po yung sinasabi ko na event place. Ayan po yung boundary ng property. Yan. Tapos ito. Wala po palang wala pong 100 meters. Baka 95 meters lang po yung frontage sa road. Yan po yung palabas ng highway, 7-Eleven. Then ang layo po nito dun sa may ginagawang hospital po ay 500 meters po. Ay, papakita ko din po sa inyo yung palabas po doon sa may highway. Farmland, yan po yung highway mismo. Yan. Tapos papunta kami sa may munisipyo ng Pila, and yung pong ginagawa ditong hospital, ayan na po. Yan po yung ginagawang hospital dito. Then McDonald's, and sa right side yung Jollibee. Ayan po yung Sabungan and McDonald's. Ayan. Dito po sa right side yung munisipyo and palengke. Ayan, bye bye mga farmland. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat.